Sa ating unang panauhin, mamaya makakausap natin, tingnan naman natin ang punto de vista mula sa akadim hinggil dito sa power situation sa ating bansa. Aba, ilang linggo na, di ba kayo nananawa na makapakinig na mamaya mayroon tayong announcement. May report yung ating mga kasamang reporter. Yellow alert, red alert sa Luzon grid, sa Visayas grid. Dineklara dahil nga sa kakulangan ng supply ng kuryente. Bakit ba tayo nagkukulang sa supply ng kuryente? Alamin natin kung ano ba ang sitwasyon ngayon ng enerhiya natin o ng kuryente dito sa Pilipinas. Dahil nabanggit ko na rin lang naman yan, nasa linya na po natin ang isa sa ating panauhin para sa araw na ito, si Mr. o Ginoong Edward Joseph Maguindayaw. Hindi ko alam kung professor na siya talaga or instructor, but then sila po ay nagtuturo ng sitwasyon ng kuryente sa bansa dahil si Sir Edward Joseph Maguindayaw po ay isang registered electrical engineer at instructor din po siya sa Department of Electrical Engineering ng College of Engineering and Agro-Industrial Technology ng University of the Philippines, Los Baños. Malaman natin sa mga base sa pag-aaral ng akadim, ano bang nakikita nila na totoong sitwasyon ngayon ng enerhiya sa Pilipinas. Good morning, Sir Edward Joseph Maguindayaw, sir. Sir Edward? Hello po, good morning po. Ayan, good morning po. Hi sir, si Tuesday po ito sa DZBB. Live po tayo sa ating executive summary na programa. Tulad nga po nung nababanggit ko kanina, sa tinatanong ko yung ating mga tagapakinig, kumusta ba dyan sa lugar nyo? May kuryente ba kayo? Dito po kasi mga nakalipas na linggo, Sir Maguindayaw, madalas yung pagpapatupad na mga yellow at red alert sa tatlong region, Luzon, Visayas, maging sa Mindanao. Sa pag-aaral po ba, sa panig po ninyo na nasa akadim, ano po ba yung nakikita nyong sitwasyon ng kuryente dito sa ating bansa? Magandang umaga po, Ma'am Tuesday, at saka po sa ating mga tagapakinig. Nitong nakaraan nga po mga linggo, halos ilang linggo na po na nakakaranas tayo ng red at yellow alert. Kung ipapaliwanag po natin sa simpleng pamamaraan, ito pong red at yellow alert, ito po ay mga color indicator. Isipin po natin para siyang traffic light. Di ba po, may red, may orange at may green. So pag sinabi pong red alert, kulang ang ating reserba. Ibig sabihin, yung pong tinatawag natin na primary reserve, yung pinakauna sanang reserve na i-dispatch po kapag nagkaroon ng kakulangan, ay nagkukulang. Tapos kapag naman po mas mababa doon sa pinakamalaking generator na nakakonect sa grid, yung reserve natin, nagkakaroon po tayo ng yellow alert. In simple terms po, yung red at yellow alert ay ibig sabihin kakulangan. Mas malala po yung red alert natin sa yellow alert natin. Ano po yung nagkukulang? Ang nagkukulang po ay yung generator. Yung mga generator na nagbibigay sa atin ng kuryente. Kaya po, sa mga nakalipas na linggo, pag nagdeklara ang ating National Grid Corporation of the Philippines, siya po ang nagpapatakbo ng ating transmission system, ay ibig sabihin, meron tayong kakulangan, kaya po nagkakaroon ng tinatawag nating rotational brownout sa iba't ibang lugar. So, yun po yung pinakasimple nating may magiging paliwanag tungkol sa mga nangyayaring red at yellow alert na ito. Opo. Sir Maguindayaw, sabi nga sa batay doon sa ilang paliwanag nung nasa energy sector, contribution ba? Kumbaga ambag din nitong mga pagbaba ng reserba ng kuryente natin, itong tinatawag nilang unplanned shutdown ng mga planta. Pero parang mas marami yung unplanned shutdown ng mga planta kaysa doon sa mga planado. Bakit nagkakaroon ng mga unplanned shutdown? Anong pangkaraniwang dahilan po ng mga ito? Opo, ganito po, Ma'am Tuesday, sa ating mga tagapakinig. Ang mga planta po natin kasi ay binubuo ng maraming mga component. Para pong mga appliances natin sa bahay, parang electric fan natin, pero siya po ay isang malaking component kasi po malalaki ang mga generators natin. At ang mga generators po natin, kagaya ng mga appliances natin, hindi po pwedeng lagi silang tumatakbo ng dire-diretso. Ano po? Kasi kailangan po din nila magpahinga. Parang tao din po sila. Hindi po pwede na dire-diretso silang tumakbo. Kahit ano pa po yung kanyang tinatawag na fuel. Meron po tayong mga coal, meron po tayong hydroelectric power plants, meron po tayong diesel at meron po tayong oil. Sila po, kailangan nilang magpahinga. Yun po yung plant outage. So ang ginagawa po ng mga generator natin, pinapasa po nila, kailan ba ako ipaplano ko na i-maintain ko siya? Kasi kapag hindi, baka po mas mahal
ang maging gastos ng mga generator kung may masisirang component po sa kanila. Mhm. Kaya po meron tayong tinatawag na planned outage. Ano naman po yung tinatawag nating unplanned? Yun naman po unplanned, by the term itself, ibig sabihin ay hindi talaga na plano. May pangyayari po sa loob ng ating generator, pwedeng sa ating transmission system. Ito po yung mga mahahaba at matataas na linya natin na nagiging dahilan kung bakit kailangan niya mag-shutdown. Tandaan po natin na itong ang unplanned shutdown nito, madalas po sa hindi ay hindi natin ginugusto. Kasi sino po ba ang may gusto na mawalan tayo ng generation? Right. Sa side naman po ng ating mga generator, sino po ba ang may gusto na hindi sila magpapatakbo? Ibig po sabihin, hindi sila makakapagbigay ng kuryente sa grid at hindi sila mababayaran kung ano man yung may bibigay sana nila sa grid. So ito po ay kailangan nilang gawin upang maprotektahan ang kabuuan ng sistema, yung kabuuan po ng ating grid, yung po yung mga linya natin ng kuryente. Kasi kapag hindi po nila ito ginawa, baka po mas malala pa ang mangyari. Baka po mas marami pa ang mawala ng kuryente. So meron po tayong planned at unplanned. Now, ang naging problema po ng mga nakaraan, ang sabi po ay nagkasabay-sabay ang unplanned shutdown. Yes. Tandaan po natin na pinapayagan naman po ito ng ating gobyerno. Actually, meron po tayong mga resolusyon na pinapayagan ilang araw ba dapat ang coal. Meron po tayong specified number of days. Ilang araw ba dapat ang oil? Ilan ba dapat araw ang diesel naka-shutdown? So, meron po siyang mechanism para malaman kung ikaw ba ay lumampas na doon sa oras o mga araw na pinayagan ka na mag-shutdown. Ito po yung napag-usapan sa Senate Committee on Energy hearing nitong nakaraang linggo. Na doon na nabanggit ng ating mga senador na may mga planta na nag-exceed ng kanilang shutdown na naging dahilan kung bakit marami na nga po yung naka-shutdown, tapos mataas pa yung nagiging konsumo. Tandaan po natin, Ma'am Tuesday, yung supply, yung po yung mga generator, at tayo naman po yung consumers demand. Right. So parang ano lang po yan parang ano po yan, yung timbangan natin, kailangan balanse yung generation, yung pong nagbibigay ng kuryente, yung mga generators natin, at yung consumers, yung tayo po kumukuha. Ang naging problema po natin pa, lalo po, Ma'am Tuesday, El Nino po ngayon, although nasa transition phase na po tayo, pero ramdam pa rin po natin yung init na ng panahon. So hindi po natin talaga maiwasan na mas gumamit tayo ng mga appliances na nagpapalamig sa ating mga tahanan, sa ating mga opisina. Ibig sabihin, sir, tumaas yung demand. Ay, talaga po, Ma'am Tuesday. Kasi kumpara na lang po natin, halimbawa kung Disyembre o January o February, kung saan hindi na tayo gumagamit ng mga aircon natin o kahit electric fan, kasi giniginaw na tayo sa lamig, kahit nasa Metro Manila tayo, ang lamig. Pero ngayon po, kahit umaga, mainit na. So, talaga pong malala ang gamit. At tandaan po natin, itong mga appliances po natin na to, pag mas mainit, para siyang mas nagtatrabaho, mas malakas yung konsumo ng kuryente, mas malakas ang demand, ibig sabihin, mas marami po yung kailangan punan na demand para sa ating mga consumers. At kasabay pa po nito yung mga karaniwan natin ginagamit na mga appliances, mga ilaw. Siyempre, hindi lang po mga consumers sa mga bahay. Nandyan po yung ating mga commercial establishments na hindi po pwedeng tumigil na kanilang operasyon at malulugi po sila. At lalong-lalo na po yung mga big businesses natin, yung mga manufacturing plants, lalo na po sila. Kasi pag tumigil po sila, kawawa po yung kanilang supply chain. Halimbawa na po dito ay yung mga kailangan ng cold storage facility. So kapag po sila walang kuryente, talagang malaki ang kawalan po sa ating ekonomiya. Nabanggit nga ninyo na parang tumaas yung demand. Kaya talagang kumpara doon sa kapasidad lang na kayang ibigay. So, taon-taon na lang po kasi, Sir Edward, ay ganito yung nagiging problema natin, lalo na pagsapit ng summertime dahil nga ito yung kasagsagan ng tag-init. So, paano ba natin maiiwasan na kada taon ganito ang problema? Ano ba ang magiging solusyon para ito maiwasan? Actually, Ma'am Tuesday, ang sa akin pong perspektiba ay hindi po iisang solusyon. Talagang napaka-complex po ng problemang ito. Kasi po, ang ating pong nabanggit ko po kanina na kailangan binabalanse natin ang demand at supply. Tandaan po natin na ang kuryente, hindi kagaya ng ibang nabibili nating commodity sa mga grocery at palengke natin, kailangan kada segundo balanse yung generation at demand. Kailangan lagi siyang balanse. Yun yung trabaho ng ating grid. Kailangan lagi siyang balanse. Kaya at any given moment, lalo pa pag mainit, kailangan talaga napupunan yung demand na yon. So ano po yung solusyon? Ang solusyon po talaga, ang pinaka-ultimate solution, ay magtayo pa po tayo ng mas maraming power plant. Pag nagtayo pa po tayo ng nagtayo,
ibig sabihin, mapupunan pa natin yung tumataas na demand. Tandaan po natin, Ma'am Tuesday, tumataas pa po ang demand natin kasi tumatakbo po ang mga negosyo. Yeah. Dumadami po. Dumadami din ang populasyon. Opo, Ma'am Tuesday. Kaya po kapag nagiging mas maunlad ang ating bansa, kailangan sabay din nun ang pag-unlad ng kapasidad ng ating kuryente. Kailangan sabay po sila. At ang solusyon po doon, in the long term, kailangan po mas marami pa tayong generator. Pero ang problema po dito, Ma'am Tuesday, ay matagal. Maraming pinagdadaanan para magtayo tayo ng power plant. Yeah, yon ang isa sa tanong ko sa iyo, Sir Edward. Gaano ba katagal bago makapagpatayo ng isang bagong power plant? Hydro man yan, solar, wind, o nuclear? Opo, Ma'am Tuesday. Mababa na po ang 5 taon. Oh my para makapagpatayo goodness. po tayo ng power. Talaga pong matagal kasi ito nga po yung nabanggit nung huling hearing natin sa Senado. Kasi isa po sa pwede natin maging solusyon dyan ay paano ba natin papabilisin ang mga permit para hindi naman natitigil yung pagtayo ng mga power plant. Siyempre, kinukonsidera po natin din yung social impact sa mga lugar na pagtatayuan. Right. Okay ba sa mga community na pagtayuan natin ng power plant yung lugar nila? Ang isa pa pong konsiderasyon dito, okay pa bang magtayo tayo ng mga hindi renewable? Ito po yung napag-uusapan, Ma'am Tuesday, sa usapan natin dahil, di ba po, El Nino, climate ano na tayo change. ngayon, Sir Edward? Ang sinusulong ng Administrasyong Marcos, renewable energy na nga po. Opo. At ang ito po mga renewable energy na to ay solar at wind. Kaso, sa perspective po, Ma'am Tuesday, ng grid, sa perspective po ng ating kuryente, ng power system, ang malaking problema po pag nagdagdag tayo ng maraming solar at wind, hindi po kaya itong tanggapin ng ating grid. Hindi kagaya ng mga coal, fossil fuel, may iba po kasi siyang characteristic, kumbaga, yung ating solar at wind, na wala ang solar at wind natin na meron ang coal at saka yung mga hydro, yung mga oil, yung po mga diesel power plants natin. Ang mga diesel, oil, yung mga thermal, ang tawag po natin dito ay thermal. Isipin po natin para tayo nagsusunog ng gasolina. Parang ganun po para may umikot na turbina. Para may umikot at yun po yung at yun po yung nagbibigay ng kuryente sa mga bahay natin. Yung pong solar at wind, wala silang ganito. At malaki po ang pagkakaiba kapag solar at wind lang yung grid natin. So totoo, masarap pong isipin na sana solar at wind lang. Pero kailangan pa po nating i-improve at kailangan pa po nating pag-aralan yung grid natin, paano ba tatanggapin o paano ba natin iisipin na mas marami sana solar at wind para hindi na tayo malayo sa coal. Pero ang katotohanan po, Ma'am Tuesday, sa kalagayan po ng grid natin, hindi pa po ganun kadali bitawan yung mga coal. Ang pagkakaiba naman po, Ma'am Tuesday, kaya po sa perspective ng grid, mas maganda sana ang coal kasi mas malaki yung capacity na ibibigay niya. Di ba po yung mga solar natin, unang-una nakadepende po siya sa sikat ng araw. Right. Pag wala na sikat ng araw, mahina na po yung pagkakaroon ng kuryente. Ganon din po ang wind. Ang wind, kapag walang hangin, hindi iikot yung mga wind turbine natin. Correct. Kagaya nung nasa Bangi, kagaya nung nasa Angono. Pero po ang coal, basta may supply ng coal na tayo ini-import, meron tayong kuryente. Ang tanong na lang po doon, Ma'am Tuesday, nakasunod, magkano ang kuryente? Yun po yung problema din ngayon natin. Alam mo, sir, doon sa amin, sa Sambales, napakamahal ng kuryente namin dahil coal-fired power plant kami doon. Pag mahal ang uling, mahal yung coal imported, ay mahal din yung singil doon sa amin ng cooperative. Opo, tama po. At kailangan po nang maintindihan ng ating mga consumer, Ma'am Tuesday, na bagamat complex, madali po sana natin maintindihan itong sistema ng ating grid. Yung pong red at yellow alert, ito po ay nadedeklara on the national scale. Pero po pagdating sa mga ating electric cooperative, hindi po ibig sabihin, iisa ang pinagkukunan ng kuryente. So yung mga electric cooperative po natin, gaya ng, Ma'am Tuesday, ano po ba yung electric cooperative natin sa Zambales? Sa Zameco. So sa amin po sa Batangas, Batilec, no? Yeah. Meron din pong iba't ibang electric cooperative at kasama na din po dito yung mga distribution utility gaya ng ating Meralco sa Metro Manila. So sa kanila pong end, sila po yung nagbibigay, sila po yung pinakamalapit na electricity sector sa atin kasi doon tayo nagbabayad ng kuryente. So trabaho po nila naman on their side na hanapin saan bang generator pinakamura. So strategy po nila yung Ma'am Tuesday. Pwede po silang kumuha sa mas murang generator, pwede po silang kumuha sa ating palengke ng kuryente na tinatawag naman nating WESEN. So, meron pong trabaho ang ating generation, meron pong trabaho yung ating transmission, ito po yung ating grid, may trabaho po yung mga distribution utility, may trabaho po yung gobyerno, at bilang consumer, may trabaho din po tayo, Ma'am Tuesday. So, lahat meron po tayong role, bawat isa may role. Tulong-tulong.
Opo, ito po yung ine-emphasize sa atin ng Department of Energy na kung maaari daw yung ating mga air conditioners ay iset lang natin sa tamang setting. Temperatura. Mm-mm. Opo, at kung hindi tayo makakapag-aksaya, ibig sabihin mas marami tayong matitipid. Ibig sabihin, yung sanang gagamitin natin, magagamit pa ng iba at hindi magkakaroon sana ng rotational brownout. Alright. Ganun. Kaya lang, nabanggit nga ninyo, 5 Opo. taon bago tayo makapagpatayo ng isang power plant. So, Opo. sir, ibig sabihin ba nito matatagalan pa rin na mararanasan natin yung ganitong problema sa supply ng kuryente natin taon-taon na may hindi maiwasan, may mga deklarasyon ng yellow and red alerts dahil nga dun sa pagkukulang ng reserba natin. Opo. Ma'am Tuesday, hopefully sa susunod na taon ay hindi na ganito din ang usapan sa ating mga balita, ano? Mm-mm. Pero marami naman po sa totoo, marami pong mga nakalinyang iba't ibang power plant. Kaya nga lang po may iba't iba po siyang stages eh. Hindi po ibig sabihin din kapag naitayo mo na yung power plant, okay na. Mhm. Marami po talaga siyang pinagdadaanan. Bukod po sa construction, bukod po sa financing, ibang usapan pa po yun eh. Yan Malaki nga po ang eh. gastos ng power plant, Ma'am Tuesday. Correct. Malaki agad kasi bibigay ka agad ng malaking halaga para magtayo ng power plant tapos iisipin mo pa kung paano siya babawiin. So, Mhm. mahaba po yung proseso pero marami naman po tayong nakalinya. Marami po tayong nakalinyang mga solar, mga wind, marami po tayong mga power plant na inaaral po ng ating gobyerno, ng ating transmission system kung ano ba yung magiging impact niya sa grid kung sakaling ilagay na natin siya. Kaya po hindi po siya ura-urada eh. Talagang may tinatawag po tayong gestation period. Kumbaga, Right. para pahihinugin mo muna, talaga bang okay yung pagkakabit mo ng power plant na yan? Kaya po nagtatagal eh. Bukod pa po sa mga iba't ibang issue na lumalabas sa side ng gobyerno, minsan may mga right-of-way issues pa, Ma'am Tuesday. Correct. Talagang Yan nga katakot-takot. yata ang problema ngayon din eh. Yung right-of-way issues. Tapos yung Opo. matagal na pagpapalabas ng permit para sa pagtatayo ng mga panibagong planta. Opo, Ma'am Tuesday. Kaso, parang ibang usapan na po yun. Ano? At Mm-mm. Ma'am Tuesday, tandaan po natin na bukod sa generation, kailangan din po may pagdadaluyan ng kuryente na transmission naman. Yun naman po yung sa transmission. So, hindi po pwedeng pag nagturo ka lang, halimbawa, parang gusto kong magtayo ng power plant sa gitna ng Quezon City. Parang hindi naman pwede yon. Kailangan meron tayong facility para pagdaanan Pagdaluyan ng kuryente. Opo. So kapag dumadaan po tayo sa ating expressways, pakikita po natin yung mga mahahabang linya. So hindi po biro din itayo yun. Kasi bukod sa right-of-way issues, kailangan matagal itinatayo yun. So bukod po sa generation, kailangan may sasalo din na transmission. May mga substation, may mga transformer, may mga poste, at linya po tayong tatanggap ng kuryente na yun. Yun. Masalimuot pala ang pagdating sa Masalimuot po, Ma'am kuryente, Tuesday. ano, sa usapin ng Opo. kuryente. Anyway, sa ngayon, sir, ano ba ang pwede Opo. ninyong maipayo for all sa atin in general sa publiko para Opo. naman kahit papano maibsan yung problema natin sa supply ng kuryente? Opo. Ma'am Tuesday, sa mga consumers natin, tama po yung panawagan ng ating Department of Energy na hindi tayo gumamit ng labis sa kailangan natin. Pero hindi po ibig sabihin sa atin nakaatang ang solusyon. Right. Ang panawagan po sana natin at panawagan din ng maraming humihiling ay sana mas maging maayos pa. Kumbaga mas makita pa natin kung ano talaga yung problema. Kasi Ma'am Tuesday, hindi lang po siya makikita natin on an overall perspective eh. May perspective din po dito na pwede nating sabihin, pwede natin actually i-predict kung kailan mawawalan. Ito po yung binabanggit ni Senator Risa sa hearing po noong nakaraang araw na pwede natin sabihin, actually pwede po natin i-predict, Ma'am Tuesday, ilang araw ba or ilang oras ba pwedeng mawala ng kuryente dahil sa kakulangan ng reserba na yan. So, hindi po tayo nagkukulang sa mga nag-aaral nito, Ma'am Tuesday. Ang kailangan lang po natin ay tingnan pa natin sa ang perspective pa po natin pa siya pwedeng makita yung reserba na to. Yung kakulangan ng reserba, ano pa yung pwede natin ma-implement na measures at the generation level, at the transmission level, at the consumer level, distribution level. So, parang medyo cliche na, Ma'am Tuesday, pero ito, whole of government approach na eh. Hindi lang dapat, kumbaga sa akin, hindi lang dapat ito panawagan na, magtipid tayo ng kuryente. Siyempre, dapat mas nagiging proactive sa atin ang side ng pamahalaan para talagang mas maging, kumbaga, mapusok tayo sa kung ano man yung solusyon na pagtatayo sana ng power plant, pag-aayos ng mga issues natin ng right-of-way, at siyempre, pagpapatupad na kung ano man ang mga probisyon regarding sa kuryente, yung ating mga reglamento, yung ating mga resolusyon upang, syempre, yung private sector na hindi naman sila gobyerno ay talagang sumunod kung ano man yung kailangan nilang i-deliver, kung sila man ay generation, kung sila man ay transmission, o kung sila man ay distribution.
So, Ma'am Tuesday, on the side of consumer, meron tayong magagawa. More so, dapat may magagawa din ng ating pamahalaan sa pagpapatupad ng mga batas. Alright. Sabi nga nila, Sir Edward, Opo. hindi biro yung ganitong sektor sa atin, yung kuryente, pati na rin sa tubig. Yan ang isa sa problema din natin Opo. ngayon. Magkakambal po yan. Yan, tama. So, Opo. palagay po ba ninyo itong problema natin ngayon sa sitwasyon ng kuryente natin? Nabanggit nyo kanina, kailangan magtayo pa ng mas maraming power plants. Mga ilang Opo. power plants pa po ba ang dapat nating kailangan para hindi na mangyari itong ganitong problema taon-taon? Ma'am Tuesday, nabanggit po doon sa isang hearing, medyo magiging technical po ako, pero meron po tayo kasing pinapatupad na standard dati na 1 day per year. Ano po ba itong 1 day per year na nabanggit sa Senate hearing noong nakaraan? Ibig sabihin po nito, sa kalagayan po ng grid natin, dahil kulang yung ating reserba at ganun ang ating load o yung tinatawag natin na demand, pwede po nating sabihin ilang pagkakataon o ilang ano ang chance, kumbaga, sa loob ng isang taon na magkakaroon ng rotational brownout dahil kulang ang ating reserba. Kasi nga po nagsabay-sabay ang pag-shutdown ng mga power plants. At dahil po dito, pwede nating ma-quantify, kumbaga pwede nating mabigyan ng value. Pwede nating masabi 3 araw, 2 araw. At sa pag-aaral po ng department ng ating Department of Energy, kailangan daw po ng 900 megawatts para mapigilan ito o para maibalik doon sa standard na isang araw lang. Ibig sabihin, Ma'am Tuesday, yung rotational brownout, pag pinagsama-sama natin yung oras ng rotational brownout, kailangan isang araw lang sa loob ng isang taon na mawawalan dapat. May standard po yun na kailangan isang araw lang sa loob ng isang taon, sa loob ng 365 days. Pag pinagsama-sama natin yung oras ng rotational brownout, kailangan isang araw lang po yun. Isang beses lang na may ganyan. Opo, Pero hindi ibig sabihin nangyayari, Sir po, opo, Edward. at ang ibig sabihin po nun, kailangan natin magtayo ng 900 megawatts na power plant. 900 megawatts po. Tandaan po natin, Ma'am Tuesday, yung pinakamalaki nating power plant, around 700 megawatts sa Luzon. Ito po yung coal. So, malaki po ang kailangan nating itayo o marami ang kailangan nating itayo na power plant. Ganun po kalaki yung kumbaga, sabihin na natin kakulangan upang mapunan natin yung reserba na kailangan natin upang hindi tayo makaranas ng red o yellow alert. Sa ngayon ba, sa base sa nakikita niyong sitwasyon ng kuryente natin o enerhiya, sapat na ba yung ginagawa ng ating mga ahensya ng gobyerno para masolusyonan itong kasalukuyan nating problema? Halimbawa, sa panig ng Department of Energy. Opo. Kung may papatupad po sana ng maayos at mas makikita pa natin itong, meron po kasi Ma'am Tuesday na tinatawag na Philippine Energy Plan. Okay. Ito po ay plano Right. for the long term. Ito po ay decades ahead na plano. Kung may papatupad po natin at magiging totoo po tayo dun sa timeline natin sa Philippine Energy Plan, makakaabot po tayo sa ating hinahangad na sana wala na tayong red o yellow alert. Pero kung along the way, totoo po plano ito pero parang di ba, kadalasan pag sinasabi po, parang nangako ka, kailangan mo ba ito pa rin pa? Hindi naman laging gano'n. Pero kung may papatupad po natin ng mas mahigpit sana yung nakasaad sa mga planong ito, mas masusolusyonan po natin yung problema natin sa kuryente. So kailangan lang po ay talagang sumunod tayo at sundin natin kung ano yung nakaplano. Ilang power plant ba dapat sa susunod na taon, sa susunod na 5 taon, by 2030. Ma'am Tuesday, nakaplano po lahat yan. By 2040, ganito, kadami dapat yung power plant natin. Na nakasaad po yan sa comprehensive report ng ating ahensya ng gobyerno, ng ating Department of Energy. Kung matutupad po ito at naway matupad ito ay masusolusyonan po natin. Though hindi ko po masabi with certainty na talagang 100% walang problema. Pero hindi naman po sana na ganitong nagre-red at yellow alert tayo ng halos araw-araw. Yun. With that, Sir Edward Joseph Maguindayaw, Sir, salamat po sa insights po ninyo. Nagkaroon tayo ng konting paglilinaw dito sa sitwasyon ngayon ng kuryente sa ating bansa at sana nga ay sa mga susunod na taon mabawasan yung problema natin sa supply ng kuryente. Thank you, Sir, sa oras. Salamat po. Maraming salamat po. Good morning po Good sa morning ating mga tagapakinig, Ma'am Tuesday. Salamat po. Thank you po. Mga kapuso, ang nakausap po natin si Engineer Edward Joseph Maguindayaw, Registered Electrical Engineer at Instructor sa Department of Electrical Engineering ng College of Engineering and Agro-Industrial Technology ng University of the Philippines, Los Baños. Ang oras na
walang pinoprotektahan.